Mga kapuso, bukod sa mga biktima ng paputok, binabantayan din ang kaso ng mga biktima ng stroke. Lalo't dumami ang bilang nito sa isang ospital mula po noong December 21. Nakatutok si Jonathan Andal. Emosyonal at hirap magsalita ngayon si Angelito Oraa matapos niyang ma-stroke 2 araw pagtapos ng Pasko. Pangalawang stroke na nga raw ito ni Angelito na unang inatake noong 2023. Buti at mas maayos na ang kondisyon niya matapos ng 3 araw na gamutan sa Tondo Medical Center. Medyo okay na po kasi natataas, nagagalaw niya na to tsaka to. Kasi nung nagpunta kami dito, as in hindi niya nagagalaw siya. Isa lang si Angelito sa 35 kaso ng stroke na isinugod sa Tondo Medical Center sa nakalipas lang na 9 na araw o simula December 21. Katumbas yan ng 3 stroke patients kada araw na isinusugod dito ngayong holiday season. Mas mataas kumpara sa mga nakaraang buwan ayon sa ospital. Pero ang mas nakalulungkot sa nakalipas lang na 9 na araw, 3 na ang namatay rito sa stroke. May stroke po na sa ER pa lang po namatay na. Nakikita namin dahilan dito, sir, is una-una yung compliance sa gamot. Imbis na ipambili pa ng gamot, pinambibili pa ng mga panghanda o nakakalimutan na uminom ng gamot. Nauunahin yung pagkain ng mga bawal. Sabihin, minsan lang naman. Kung alam niyo po na kayo ay at risk na may stroke at lalo na't may mga high blood, diabetes o mataas ang cholesterol, iwasan po lahat ng mga bawal. May iba't ibang dahilan ng stroke, mataas na blood pressure, injury sa ulo, pamumuo ng dugo sa utak o blood clot, pagkakaroon ng bara sa mga ugat at ang pagputok mismo ng ugat. Pero paano mo ba malalaman kung ang kasama mo ay may senyales na ng stroke? Lagi po ninyong babantayan yung mga may napansin yung nabubulol na kamag-anak o biglang may parte ng katawan na hindi nagagala o nangihina. Meron ding ibang pasyente na sobrang taas ng blood pressure o biglang nanlalabo ang paningin, itakbo agad sila sa ospital. Kasi po, sa loob ng 4 hours, dapat na-evaluate sila kaagad kung anong klaseng stroke sila. Kapag naagapan, pwede po natin silang masalba. Sa datos ng Department of Health mula December 21, 165 na ang nasustroke. 70 ang inatake sa puso, 27 ang inatake ng asthma. Isa riyan ang 65-year-old na si Emadeline Sevilla na 3 araw na rin sa Tondo Medical Center. Nagsikip yung dibdib ko na hirapan akong huminga kasi may hika ako. Siguro nakakaano lang ako may nagbe-vape, nagsisigarilyo yun. Tuwing salubong sa bagong taon, umiiwas na lang daw siya sa mga usok ng paputok. Nagkukulong na lang ako ng kwarto, hindi lumalabas. Lahat yan apektado sa dami ng usok pagdating ng fireworks display. So very important yung pinapatupad ng mga PNP sa LGUs, yung community fireworks display. So that is safer kasi malayo. Ang recommendation ko, if you have respiratory illness, sa loob kayo ng bahay, isara mga bintana. Kung lalabas ka, mag-mask kayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa Divisoria at Binondo naman, mga bilog na prutas at iba pang pampaswerte ang dinarayo. Mula po roon, nakatutok live si JP Soriano. JP! Vicky, mga kapuso, mga bilog na prutas, mga luma at bagong tradisyon na kadalasang binibili ng mga Pinoy para pampaswerte sa pasalubong ng bagong taon. Lahat po yan mabibili dito sa Binondo, pati na rin po sa may Divisoria. Kung gusto makakumpleto ng bilog na prutas para sa pagsalubong ng bagong taon, di ka mauubusan dito sa Divisoria. Pero kung magtitingi-tingi, huwag nang asyahang sobrang mura ng mga ito ngayong tumataas ang demand. Ang orange, 40 pesos. Poncan, 25 pesos. Mansanas, 40 pesos. Persimmon, 50 pesos. Kalahating kilo ng grapes o ubas na pula, nasa 180 pesos. Kung maramihan ang bibilhin, baka mas makamura ka pa dito sa may San Nicolas, Binondo, Manila. Gaya ni Christina, na hindi lang para sa sariling lamesa ang mga bilog na prutas ang binili. Kagaya may party ang mga seniors, ilalagay yan sa gitna. We have to share. Ang isang kahong Fuji apple na 72 piraso, nasa 1,750 pesos. Ang 120 pieces na poncan, 450 pesos lang at iba pa. Sabi ng mga food stall vendors na nakausap namin, pwede nang hindi 12 uri ng bilog na prutas ang binhi sa pagsalubong sa Year of the Fire Horse 2026. Swerte na rin daw kung may tigi 1 piraso ng 5 uri ng bilog na prutas.
Yung apple daw po, which means the peace, the harmony, and the safety. And pang-apat po is pomelo, which is the family unity, yung blessings and then protection. And then lastly po is the pineapple, which will give us a good fortune and prosperity. Sa dami rin ng kamalasan nangyari sa ating bansa ngayon, marami raw po naghahanap ng mga Lucky Charms, pantaboy ng malas at pag-welcome ng swerte sa 2026. At dito sa Carvajal Street sa Binondo, Maynila, 24 oras po silang bukas na nagbebenta ng mga Lucky Charms at iba't ibang pampaswerte. Ang mga Lucky Charms na ito na may disenyong isda, dragon at iba pa, nasa 50 pesos ang presyo. Ito siya, sir, healing and health, energy, opo. Ito po, Strength and rapid success. Ito, good fortune. good fortune, Blessing. blessing. Ito po, Perseverance and success. success. Ano daw to? Ayan yung sinasabit lang sa pinto, sir, pampaswerte. Pero ang palay na parang walis na ito. Yung mga korap itataboy. Pantaboy, ayan. Ito daw yun, ayan. Okay. Di man tiyak na mangyayari ito ang paniwala ng mga nagtitinda ngayong 2026. Sumakses ka na talaga, sir. Yun na yun. Hindi step by the step. May mga Lucky Luya din gaya nito at Lucky Gabi na ayon sa mga tindera, Pagsama-sama ng buong pamilya, family bonding. So, ito, gabi, 200 po. Sir. Mahal. Mahal talaga sir ang gabi kasi pag New Year natin, mahal talaga gabi. ang iba pang nakaugaliang pantaboy daw ng malas gaya ng mga pailaw, gaya ng mga lucis at fountain na ang tawag ay Mount Mayon, mabenta sa Divisoria. Pero para iwas sa anumang uri ng pagmula ng sunog at disgrasya, di ka mauubusan ng mabibilhan ng torotot na 15 pesos kada piraso ang presyo ng maliit na uri. Ang nagkalat na siya raw lucky color for 2026 ay ang teal o yung mala-asul na berdeng kulay, gaya ng mga t-shirts na ito na nasa 150 pesos ang presyo per piece. Kaya nga ang mamimili na si Malu, di na nagpatumpik-tumpik pa. Siyempre, dun tayo sa kung ano daw yung lucky para maalwa yung buhay. Pero para mas tiyak daw na iwas mala sa 2026, ang Bureau of Fire Protection nag-ikot sa Kamaynilaan upang ipaalala na mag-ingat sa sunog at umiwas sa paggamit ng paputok. Vicky, napansin natin, ang daming paninda, pero dito sa may Carvajal Street na talagang kilalang bilihan ng mga Lucky Charms, hindi ganun karami yung mga bumibili. At sabi nila mas marami daw last year, pero maasa sila na bukas, marami pa pong hahabol para makabenta naman sila. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Mga kapuso, kada taon ng laman ng ating pagbabalik tanaw ang mga bagyo. Pero ngayong 2025, may kasabay na daluyong ng galit sa bawat ipinagluluksang nasawi sa mga pagsusungit ng panahon. Nahukay nito ang mas malalim pa palang problema sa ating lipunan. I-recap natin yan sa pagtutok ni Marie Zumali. Sa mahigit 20 bagyo ngayong taon, dalawang magkasunod ang pinakamapaminsala. Ang bagyong Tino, hindi lang 8 beses naglandfall, nilunod pa ang maraming lugar sa Cebu Province. Punta kong emergency, pag-i-leave na. Marami ang sabubong na naghintay ng rescue at paghupa ng baha. Walang nagawa sa pagtangay ng tubig sa kanilang mga gamit. Kahit mga sasakyan, inanod na parang mga laruan. Daga na. Mula Liloan hanggang lungsod na Mandaue Agoy! Ano? Agoy! at sa Cebu City. Natumaan na sa balay guys. Never na mo rescue. Baka yan. Ginaluliyuan. Please lang. Pinakatumatak na imahe ng mga bagyo ngayong taon, ang patong-patong ng mga sasakyan. Kinakabahan po kami kasi habang tumatagal, tumataas din yung tubig. Parang umabot na nga sa kalahati ng second floor. Sa bawat probinsyang dinaanan ng bagyong Tino, Naabot na sa
Oh my God, ginoo ko. Oh my gosh. Tulad sa Negros Provinces at sa Palawan, nakapangingilabot ang sigaw ng mga napuruhan. Wala na. Wasak na. Sumuko na talaga. Dama ang panghihinayang sa mga nasirang ari-arian at kabuhayan at ang panglaw ng pangungulila sa dami ng mga pumanaw. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Idineklara ang state of national calamity para mapabilis ang pagbangon. Pero wala pa man yan na nalasan naman ang super bagyong Uwan. Nasira na yung bako! Diyos ko! Tama na! Ay, lubog po pati bahay. Sobrang taas ng tambak namin. Inabot pa rin. Inabot pa rin. Sa Tinalungan, Aurora ito naglandfall pero tinawid ang iba pang bahagi ng Luzon. Nalungkot po ako at ganun nga po, sira na po ang bahay namin. Hindi namin alam kung paano na naman po kami mag-uumpisa. Kasi napakahirap pa naman po ng buhay. 2 bahay ang nawala. Masakit sa akin pero okay na rin. Buhay din kami mag-anak. Sakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mo ang mga basura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, gibag-ibang maharong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Nobyembre man pinakasukdulan ang pagsusungit ng panahon ngayong taon. Unyo pa lang ay halos hindi na napahinga ang bansa sa mga bagyo. Lalo ang mga tumatama sa kalupaan na nagsimula mula Hulyo. Masyadong malaki eh. Hindi na po mapigilan yung tubig. Karamihan, nagdulot ng mga pagbaha at pagguho. Hanggang sa mga huling linggo ng taon, binabasa ang pag-asa ng marami dahil sa habol ng mga bagyo. Pusputi naman ito kuwas dagat na dire. Ang wanig yung mahipos yung nga butang. Ambot gani sir. Saon eh. Awa sa suba god, wala namang tabang di baga among mga pamilya sa among giuna. Pagbalik mo di naman mada, ianod mo misog. Masakit eh. Pero sa nisa, wala kami may na hawas, kitinan balay naman. Siyempre, kasubo Way pagani nag-abot ang ayuda. Santino, lain naman nga bagyo ang nag-abot. Taon-taon, halos pare-pareho ang kurot sa pusong dulot ng mga unos sa Pilipinas. Pero ngayong taon, may galit na kasamang rumaragasa sa bawat pagbaha. Dahil sa nabistong katiwalian, sa ilang proyektong dapat ay pumipigil sa ganyang mga sakuna. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ng Tutok, 24 Oras. Ready na sa pasabog na performances ang mga Kapuso stars, sparkle artists at guests para sa Kapuso Countdown to 2026. Ang kanilang paghahanda sa chika ni Aubrey Carampel. Focused na sa rehearsal para sa kanyang dance number at hosting stint sa Kapuso Countdown to 2026 si Kailin Alcantara. Para siyang panata talaga para sa akin. Because ever since naman, na-realize ko na kapag kapag nagtatrabaho ako pag New Year, ibang klase yung blessings na pumapasok every single year. Sa kabila ng mga pinagdaanan, grateful pa rin daw si Kailin for 2025 dahil marami siyang manifestations na natupad ngayong taon. Yung bahay po namin, ginagawa na rin po siya pa rin. Pero malapit na. And a new car, and then also a new business for my family. And then also to shed the people who I don't need in my life. So this year? It's the year of the snake this year, di ba po? So it's a year of, shedding and having a new, probably skin sa buhay natin. Looking forward na si Kailin for 2026 na Year of the Horse.
Hopefully, it's going to be a lucky year for me personally and professionally. Nag-rehearse na rin ang kanilang production numbers na Raver Cruz at Rocco Nasino. Joining the GMA New Year's Eve celebration, ang ilang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates from Season 1 and 2 na sina AZ Martinez, Vince Maristella, Lee Victor, Winona Collins, Eliza Borromeo at Marco Massa. Gayon din sina Charlie Fleming at Will Ashley. Hahataw din sa sayawan ng Stars on the Floor champions na sina Rojon Cruz at Dasuri Choi. Kasama rin sina Kakay and Kitty Almeda, pati na sina Joshua Desen at JM Irevere. Makikiparty rin ang K-pop group na AHOF. Si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao at sina Asia's romantic balladeer Christian Bautista and Limitless star Julian San Jose. Ngayong araw, isinagawa na rin ang security inspection, meeting, and walkthrough sa venue na SM Mall of Asia Seaside Boulevard kasama ang ilang tauhan ng PNP at security personnel para siguruhin ang kaligtasan ng mga dadalo. Gates will open at 6 p.m. this December 31 at libre ang admission. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mahina kumpara nung nakaraang taon, ang bentahan ngayon ang lechon sa La Loma sa Quezon City. Kaya ang ilang lechonero may diskarte para mas makaengganyo ng mga mamimili. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, bukas pa pero paisa-isa na lang yung nakikita natin namimili dito sa La Loma. Bukas pa talaga daw nila inaasahan na dadami yung mga bibili dito bukas para nga sa medianoche. Yung ilang nagpunta rito kanina ay nag-canvas lang muna para sa pinakamurang lechon na kanilang mabibili. Inabutan ko si Tatay Cesar na nakikipagtawaran sa pwestong ito ng lechon sa La Loma, Quezon City. Tuwing salubong sa bagong taon lang daw sila umu-order ng lechon, kaya nagtungo siya ngayon dito sa La Loma. Bahagya raw tumaas ang presyo kumpara sa mga nakaraang taon, kaya nasubukan ang kanyang galing sa tawaran. 14 million eh. Natawaran ko naging 10. Okay na ho yun? Okay na. Ayon sa may-ari ng maliit na lechonang ito, malaki ang ibinaba ng kanilang benta kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Siguro po nasa mga 30% to 40% na nawala sa tao. Kasi nung dati, nung last year, ganitong pecha pa lang halos talagang puno na tao rito eh. Bagamat may dagdag gastos para sa mga lechonero dahil sa pagtugon sa ASF, hindi raw ito ang dahilan sa mas mababang benta. Hindi ho naka-apekto yung ASF sa benta nyo? Hindi naman po, dahil talagang free po rito sa La Loma. So talagang yung kakulangan lang ng pera ng mga customer? Opo, yun na lang talaga dahil sobrang taas po ng baboy. Dahil sa naging problema sa ASF, mayat maya ang pag-iikot ng mga kawani ng Quezon City Veterinary Department para matiyak na sumusunod ang mga lechonero sa kanilang panuntunan. Bawal na ang pagkate ng mga baboy dito at dapat ginagawa ito sa accredited na slaughterhouse. Dahil mas mahal na ang lechon, marami raw sa mga umiikot ngayon dito, umu-order na pero bukas pa kukunin ang kanilang binili. Kung ngayon nagtanong, yun ang presyo bukas? Gano'n na rin po ang presyo. Yun na rin po. Kung bukas magtatanong? Medyo mataas na po. Bagamat nagmahal, marami pa rin ang bumibili ng lechon. Ang mga kawaning ito na sanay sa dagsa ng mga tao, nakamamanghang bilis sa pagbabalot ng lechon. At para mas maengganyo ang mga mamimili, may libreng taste test. Kumusta po yung taste test? Okay naman, masarap. Kaya dito kami pumunta. Pang lang namin to, pang kain, ulam lang namin ngayong gabi, taka papaksiw lang naman namin. 3 kilo lang naman nabili namin. Ayon silang tindahan dito, Mel, karamihan sa kanilang mga lulutuing lechon na simula bukas na madaling araw ay may naka-order na. Umaasa naman sila na dumami yung mga walk-in bukas para naman daw madagdagan yung kanilang benta at makabawi dun sa matumal na bentahan nitong nagdaang Pasko. Yan ang latest mula rito sa La Loma, Quezon City. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Excited na for 2026 ang ex-PBB housemates dahil mapapanood na ang collab series nilang The Secrets of Hotel 88.
Ano pa kaya ang nililook forward at mga gusto nilang baguhin sa sarili para sa susunod na taon? Ichichika yan ni Nelson Canlas. Positive. To be a better version of themselves. Yan ang priority ng tatlong stars ng 2025 Metro Manila Film Fest entry na Love You So Bad sa paparating na bagong taon. Si Will Ashley, mas nahanap daw ang sarili this year, kaya magpo-focus siya sa growth sa 2026. Siguro sa 2026, mas magiging better lang. Kumbaga, kung ano yung natutunan ko ngayon, mas aaralin ko. Tuloy-tuloy lang din daw ang pag-develop ni Dustin Yu sa kanyang sarili. Pupush ko pa yung sarili ko na mag-show up sa lahat ng mga bagay, sa mga lahat ng trabaho, gaganihan ko pa. And one thing is for sure, mas i-enjoy ko yung buhay. A strong emotional support system naman ang target ng leading lady nila na si Bianca De Vera. I think self-doubt is one thing that I really want to overcome. I surround myself with people who support me unconditionally, like Will and Dustin. They're always here to remind me that I'm doing okay, I'm doing more than enough. Kasama ang tatlo sa inaabangan ding The Secret of Hotel 88 na mapapanood na natin sa 2026. Ang mga kasama nila na kapwa rin ex-PBB housemates, may changes rin na for the win sa bagong taon. Lalo na kapag healthy lifestyle ang pag-uusapan. Siguro gusto ko na mag-diet next year. Gusto ko na maging fit and healthy. Yung pagiging inconsistent ko. That's something that I've always struggled with, especially this year. Si Josh Ford, mental focus ang target. Gusto ko talaga maging more mentally focused talaga with what I'm doing. Kasi now I'm really career driven. But I want next year na parang, you know what, mas focus tayo dito. Si AC Martinez, may goal na very Filipino. Other than acting that I also want to improve on, I would say yung Tagalog ko. Kasi medyo hindi pa talaga maganda yung Tagalog ko. Very konyo. At si Mika Salamanca, confidence naman ang hinahabol. Gusto ko pa po maging mas confident sa lahat ng ginagawa ko. Kasi feeling, hindi pa po, I just fake it. But someday sana I can make it talaga. Ibang taon, ibang version ng sarili. At sa 2026, let's make the change and make it realistic. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hinigpitan pa ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng mga pulis Maynila ang kampanya kontra iligal na paputok kasunod ng pagsabog sa tondo na ikinasawi ng isang bata. Sa lungsod naman ng Marikina, isinusulong ang mga community fireworks display bilang paraan ng pagsalubong sa bagong taon. At mula po sa Marikina, nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Yes, Vicky, halimbawa nga ng fireworks display ang pangungunahan ng LGU ng Marikina dito sa kanilang sports center. Maya-maya lamang. Iniiwasan na kasi, Vicky, yung kanya-kanyang pagpapuputok ng hindi na nga magaya sa sinapit ng dalawang bata doon sa Tondo, Maynila. 2 araw matapos may masawi at masugatan dahil sa pagsindi sa malalakas na paputok na pinulot nila sa Tondo, Maynila, 5 lalaking persons of interest ang inimbitahan na sa Manila Police District Headquarters para magpaliwanag. Hindi natin muna i-reveal yung kanilang mga identity. Ang sa atin dito, magkakaroon tayo ng masusing pag-iimbestiga. Titignan natin kung meron silang pananagutang kriminal. Nakatutok na rin ang Manila City Social Welfare and Development Office sa mga biktima habang tuloy naman ang kampanya kontra paputok ng Manila Police na nagkumpiska ng mga iligal na paputok tulad ng plapla, poga at dart bomb. Your city government will be aggressive in implementing things for their safety, for our people's safety. Dahil hindi bago ang mga nagpapaputok na bata sa Maynila, may apela rin ang kanilang alkalde kasabay ng motorcade nila para magpaalala na wag nang magpaputok. Nakakalungkot na kailangan pa may magbuwis bago tayo matuto. Magbuwis ng buhay bago tayo matuto. Sana talaga kapulutan ng aral yun, yung nangyari na yun. At wag na sana maulit.
Maglalaan din ng City Hall ng mga gamot sa mga ospital mula sa matitipid nito dahil hindi magkakasa ng sariling fireworks display. Bagaman may mga mapapanood naman anya sa ilang lugar sa Maynila tulad sa Binondo. Community fireworks display ang mas isinusulong ng mga otoridad imbes na magkanya-kanya ang mga individual sa pagpapaputok. Sa Marikina ngayong gabi, itinakda ang kanilang advance grand fireworks display. Mas safe kasi siya. Kasi instead of magpapaputok, 'di ba? Mas may enjoy namin kasi at saka may mga live free bands pa, 'di ba? So sobrang okay dito. Nakakatulong po ito para sa mental health ng mga kabataan. Masaya. Nakikita po namin yung mga idol po namin. Mas less po yung aksidente na may mapuputokan. Vicky, sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang libreng concert dito sa Marikina Sports Center at talagang hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy nga ang pagdating ng mga Marikenyo para nga dumalo dito at inaasahan naman na around 10 to 11 p.m. ngayong gabi ay magkakaroon ng engrandeng fireworks display na talaga namang taon-taon na inaabangan tuwing December 30 dito sa Marikina at maging yung ibang mga LGU ay mayroon ding iba't ibang mga patakaran para nga makaiwas sa puputok kagaya na lamang doon sa katabing lungsod ng Pasig na hindi po pwede ang pagpapuputok sa labas ng mga firecracker at pyrotechnic zone. So Vicky, dito sa Marikina, matagal-tagal pa ang kanilang selebrasyon dahil nga napakarami pang nakahanda para sa kanilang mga residente rito. Happy New Year sa iyo, Vicky! Happy New Year at maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.